Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Elijah. 34 years old. Isang electrician na nagtatrabaho dito sa Riyadh. 6 na taon na ako dito. Pero nitong huli, parang ayoko nang tumagal pa. Sa isang compound ako naka-assign. Exclusive at malayo sa sentro ng syudad. Ang mga unit ay luma. Konting sira sa wirings pero wala namang delikado. Noong November, pinadala ako sa isang bila sa gilid ng compound. Abandonado raw ito simula pa ng 2018. Pero may bagong expat na raw natitira roon. Kaya kailangan ng inspection at repair. Sa unang tingin pa lang, may kakaibang aura na sa bahay. Bukod sa sobrang tahimik ng lugar, malamig din kahit tanghaling tapat. Sa desyerto ha, may lumang palaspas pa sa itaas ng pintuan at itim na basahan sa may entrada. May kutob na ako noon pa lang. Pagpasok ko, puro alikabok. Ngunit buo pa ang mga damit. Para bang umalis ang nakatira ng nagmamadali. Sa may sala, may nakatayong kandila sa gitna ng mesa. At sa pader, may sulat sa Arabic na hindi ko maintindihan. Parang dasal, parang babala. Habang sinusuri ko ang mga linya ng kuryente, napansin kong parang may gumagalaw sa second floor. Napaangat ang tingin ko. Walang tao. Pero narinig ko ang yabag. Mabigat, dahan-dahan. Tao po? Sabi ko. Pero tahimik. Sumilip ako sa hagdan. Wala. Pero nang sumampa ako sa ikalawang baitang, may narinig akong bulong. Uwi na. Hindi ko alam kung isip ko lang yun o hangin lang. Pero sobrang lamig ng pakiramdam ko. Tuloy pa rin ako. Pagdating ko sa second floor, may 3 kwarto. Isa lang ang bukas, ang master's bedroom. Pagpasok ko, may lumang frame ng larawan sa side table. Isang Arabong babae, nakangiti, pero ang mga mata niya parang galit. Sa ilalim ng kama, may maleta. Binuksan ko. May lumang abaya, retrato ng isang banyagang lalaki. At may kulay puting journal. Dito nagsimula ang lahat. Ang journal ay pagmamay-ari ni Karim, isang Lebanese national na dating naninirahan sa Bila. Dati siyang kasintahan ng isang babaeng taga-Saudi na nagngangalang Rema. At lihim ang kanilang relasyon. Nang mabisto sila ng pamilya ng babae, agad siyang pinauwi. Pero bago pa siya makaalis, nawala si Rema. Ayon sa journal, noong huling gabi nila sa bahay, kakaiba na ang kilos ni Rema. Sobrang tahimik na niya, malamig ang balat at paulit-ulit na sinasabing, "Huwag mo akong iiwan. Dito tayo, magpakailanman." Sa huling entry ni Karim, may mga sulat. Hindi na siya tao. Hindi na siya lumalabas sa araw. Ang mata niya, itim na itim. At kapag gabi, parang may kasama pa siyang iba. Pagkatapos kong basahin, biglang namatay ang ilaw. Nabitawan ko ang journal sa gulat. Sa dilim, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa likod ko. Napalingon ako. Pero wala. Kaya tumakbo ako pababa. Habang binubuksan ko ang pinto palabas, hindi ko na marinig ang sarili kong hininga. Ang buong paligid parang nalunod sa katahimikan. At sa rearview mirror ng motor ko, may nakita kong babaeng nakasuot ng itim na abaya. Nakatayo sa bintana ng bila.
Lumipas ang araw. Parang sinusundan ako. Sa barracks tuwing gabi, may kumakaluskos. May tumatawag sa pangalan ko. At sa panaginip ko, lagi kong nakikita si Rema. Umiiyak habang may maitim na nilalang sa likod niya. May sungay, may pakpak. Pero parang tao rin. Nagsasalita sa salitang hindi ko maintindihan. Lumapit ako sa isa kong kababayan, si Kuya Joel, na matagal nang nasa Saudi. Nang ikwento ko ang lahat, tumahimik lang siya at sinabing, "Yung bila na yan, hindi na dapat tinitirhan. Yung babae, nagpakamatay dyan. Ginapos ng pamilya niya. Sinumpa raw. Sinasabing, naging jinn." Ayon kay Kuya Joel, may ilang OFW na rin ang napa-assign sa bahay na yon. Lahat sila nag-uwi ng sumpa. Isa raw sa mga lalaki, pag-uwi sa Pinas, ay nabaliw. Isa naman na aksidente sa disyerto. Kinabukasan matapos mag-inspeksyon. Ako, sinimulan kong dasalan ng sarili gabi-gabi. Pero kahit anong dasal, boses niya pa rin ang naririnig ko sa dilim. Pagkatapos ng 3 linggong matinding takot, hindi na ako nakatiis. Nagpa-transfer ako ng site. Hindi ako nagpaalam. Iniwan ko na lang ang tools ko roon at hindi na binalikan. Pero kahit saan ako lumipat, kahit bagong kwarto, may bumubulong pa rin tuwing 3:00 ng madaling araw. Bumalik ako sa Pilipinas noong Abril at sa unang linggo ko sa bahay, akala ko ligtas na ako. Pero isang gabi, habang nasa CR ako, nakita kong may surat sa salamin ng banyo. Uwi na, gamit ang tila basang daliri. Hindi ko alam kung ano ang dala ko pa uwi. Pero isang gabi, tinanong ako ng bunso kong kapatid, "Kuya, sino yung babaeng nakatayo sa may pinto ng kwarto mo?" Pero wala akong kasama sa kwarto at sarado ang pinto. Pakiramdam ko, hindi niya pa rin ako tinatantanan. Ako si Rowena, dating domestic helper sa Dammam. 2017, noong unang pumunta ako roon. Una kong amo ay isang mabait na matandang babae, si Madam Fatima. 2 lang kami sa bahay, wala nang ibang kasambahay at bihira lang bumisita ang mga anak niya. Tahimik ang bahay. Pero may isang lugar na ipinagbabawal sa akin simula pa lang, ang rooftop. Sabi niya, sa wikang Tagalog ko na lang po babasahin para mas maintindihan nating lahat. Sabi niya, "Huwag kang aakyat doon kahit kailan. Masama doon." Hindi ko pinansin masyado. Inisip ko, baka delikado lang sa init ng araw o baka may sira sa bubong. Hanggang isang gabi, habang naglalaba ako sa likod, napatingala ako sa taas ng bahay. May nakita kong lalaking nakatayo sa rooftop. Puting-puti ang suot. Hindi ko maaninag ang muka. Nakatingin lang siya pababa, diretso sa akin. Kinabukasan, tinanong ko si Madam, "May ibang tao po ba dito sa bahay?" Sabi niya, "Wala, tayo lang." Sinabi ko sa kanya ang nakita ko. Bigla siyang natagilan. Tumayo, pumasok sa kwarto at hindi na muling lumabas buong araw. Kinagabihan,
Narinig ko siyang nagdadasal ng malakas sa wikang Arabic. Hindi ko na ulit tinanong. Pero mula noon, gabi-gabi na siyang nagpapasindi ng insenso sa may hagdan. Lumipas ang mga linggo. Lalo lang akong kinilabutan. Tuwing madaling araw, may maririnig akong yapak sa rooftop. Minsan nga parang may humahagik-gik pa. Hanggang sa isang araw, isang kapwa Pinoy sa kabilang bahay ang nagkwento sa akin. Alam mo ba, may dati silang kasambahay na lalaki sa bahay ni Madam Fatima. Pinoy din. Bakit? Tanong ko. Nagpakamatay daw sa rooftop. Binitay ang sarili. Hindi siya pinauwi sa Pinas. Walang nakakaalam kung bakit. Mula noon, hindi na ako makatulog ng maayos. Bawat gabi, parang may nakamasid sa akin. May mga gamit na nawawala sa kwarto. Isang tsinelas, cellphone, kahit pitaka. Pero kinabukasan, bumalik. Nasa ilalim ng kama. Bago ako natapos sa kontrata ko, isang huling insidente ang hindi ko malilimutan. 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa sobrang lamig. Akala ko aircon, pero naka-off. Pagtingin ko sa salamin sa tapat ng kama, may nakasulat gamit ang fog. Bakit mo ako iniwan? Wala akong ibang kasama sa kwarto ng gabing yun. Lumabas ako at natulog na lang sa sahig malapit sa kusina. Pag uwi ko sa Pilipinas, hindi ko agad nakwento sa pamilya ko. Pero isang linggo pagkatapos kong dumating, napansin ng nanay ko na lagi akong nananaginip. Sinasabi ko raw sa panaginip ko, wala akong kasalanan. Isang araw nagising ako at nakita ko ang dating tsinelas ko sa Saudi. Nasa ilalim ng kama ko sa Pilipinas. Hindi ko dinala yun. Hindi ko inuwi. Hanggang ngayon, pinagdadasal ko na lang siya, ang lalaking yun. At tuwing naririnig ko ang yabag sa gabi, pinapaalala ko sa sarili ko, wala na ako sa Saudi, wala na ako sa rooftop. Pero may bahagi sa akin na alam kong hindi pa rin siya umaalis. Ako si Neri, dating janitor sa isang lumang mall sa Jeddah na ngayon sarado na. Noon, maintenance kami ng night shift. Kami ang naglilinis ng buong mall mula 10 PM hanggang 6 AM. 3 kaming Pinoy, 5 ang ibang lahi. Ang area ko, basement parking at utility rooms. Pinakang malayo, pinakamadilim at amoy kalawang. Isang gabi, habang nagwawalis ako sa parking area, may narinig akong umiiyak. Mahina lang, parang batang nagtatago. Maeko kasi ang basement, kaya hindi ko mahanap kung saan galing. Maya-maya, biglang tumunog ang isang sirang elevator. Bumukas ito mag-isa at walang sakay. Pero may mga maliit na yapak ng paa sa sahig, basa at patungo sa isang storage room na dapat ay nakalak. Sinundan ko ang yapak gamit ang flashlight. Pagdating ko sa pinto ng storage, nakaawang na ito. Pagbukas ko, nandun ang isang bata, nakaitim, nakatalikod. Hoy bata, bawal ka rito. Nasaan ang magulang mo? Sabi ko. Hindi siya gumalaw. Nilapitan ko siya at nang tumingin siya sa akin, putya,
Wala siyang muka. Para lang balat na pantay-pantay. Pero naririnig ko siyang humihikbi. Bigla siyang tumakbo papalayo. Pero hindi siya gumagalaw sa sahig. Parang dumudulas lang ang katawan niya. Walang hakbang. Umakyat siya sa dingding hanggang kisame. At saka siya nawala. Kinabukasan, sinabi ko sa supervisor namin, si Amir, isang Arabo na matagal na sa mall. Tahimik lang siya tapos sinabing, sa wikang Tagalog ko na lang po ulit babasahin para mas maintindihan nating lahat. Tapos sinabi niyang, may bata raw na naaksidente dito dati, nahulog sa elevator. Walang nakaalam hanggang kinabukasan. Hindi na nahanap ang katawan niya. Baka siya yun. Wala raw report dahil tinakpan ng may-ari. Ayaw masira ang reputasyon ng mall. Kinilabutan ako. Mula noon tuwing gabi, may naririnig na akong mga tumatakbong bata, tumatawang mahina, tunog ng elevator na walang laman. Minsan, isang Nepalese naming kasama nakulong sa CR ng basement. Nang buksan namin, nanginginig siya, nangingisay. Ang sabi niya lang paulit-ulit, "He followed me. Black boy. No eyes." Nag-resign siya kinabukasan. Hindi na bumalik. Noong 2014, isinara na ang mall dahil sa bankruptcy. Pero ang chismis sa mga dating staff, may Arabo raw na bumalik isang gabi para kunin ang naiwan niyang gamit. Hindi na siya nakita. Natagpuan ng sasakyan niya, bukas ang pinto, umaandar pa ang makina. At sa dashcam, huling nakita, isang maliit na batang lalaki, nakatayo sa gilid ng sasakyan at walang muka. Ako, nakauwi na ako sa Pilipinas noong 2016. Pero minsan tuwing umuulan, naririnig ko pa rin sa panaginip ko ang elevator bell at ang iyak ng bata. Gising na ako pero parang naririnig ko pa rin. Sabi nila, ang mga kaluluwang naiwan sa mga lugar na dapat ay ligtas gaya ng mall ay nagiging galit. At ang mga bata, sila ang pinakang matindi. Ako po pala si Helen. May karanasan din ako sa mga multo na yan. Nito lang, June 11, 2025. Nag-duty kami sa arena dahil may event. Naglilinis kaming lahat. Nang natapos na kami maglinis sa mga rooms, naisipan kong mag-CR. Pero nandun na kami lahat sa CR. Kaya sinabi ko sa mga kasamahan ko, gusto ko mag-CR pero nakakahiya kasi ang dami natin. Kaya naghanap ako ng ibang CR. Pumunta ako doon sa dulo sa kabilang CR. Pagdating ko doon, walang tao. Kaya pumasok ako. 6 yung rooms ng CR. Binuksan ko lahat at doon ako pumasok sa dulo. Pagtingin ko, hindi nalinisan pero wala namang dumi. Kaya lumabas ako at pumunta sa lababo. Kumuha ako ng panglinis tapos pinunasan ko yung upuan ng bowl. Pagkatapos kong gumamit ng CR, lumabas na ako. Normal lang, kaya bumalik ako doon sa mga kasamahan ko. Nagpatuloy na kami sa paglilinis sa buong VIP area. Kasama ko yung kaibigan kong Indonesian at pumasok kami sa CR kung saan ako galing kanina. Tapos, nag-check kami kung may mga dumi ba na dapat linisan. Kaya tinulak namin lahat ng pintuan ng banyo. Banda doon sa dulo pagtulak ko, sarado na.
Tapos may biglang nagsalita. So sabi ko sa kasama ko, sa dulo may tao. Tapos sabi ng kasama kong Indonesian, sa wikang Tagalog ko na lang po babasahin para mas maintindihan ng lahat. Tapos sabi ng kasama kong Indonesian, paano nakapasok ang tao dyan? Sarado na yan. Walang susi noon pa. Doon na ako nakaramdam ng takot. Ang sabi ko, may sumagot pa nga pagtulak ko ng pinto at narinig ko yung Doon na kami nakaramdam ng lamig ng hangin at tumayo na ang mga balahibo namin. Hindi ako mapalagay, kaya pinasilip ko sa kanya ang ilalim kasi makikita naman kung may tao. Pagsilip niya, wala siyang nakita. Kaya kinalabog ko ang pinto. Pinilit kong buksan, pero hindi talaga mabuksan. Lumabas kami at naghanap ng susi. Nung nakahanap kami ng susi, bumalik kami at binuksan ko. Pagbukas, wala ngang tao. Tapos tinanong ko ang kasama kong Indonesian, kailan pa ba to sarado? Ang sabi niya, matagal na. Sabi ko, kung matagal na, paano ako nakapag-CR dyan kanina? Dyan ako gumamit. Pagpasok ko, ang dumi pa nga at nilinis ko pa, tapos matagal na palang nakasarado yan. Pagkatapos nun, may nagparamdam sa amin noong time na yon at sinabi ko sa amo namin ang nangyari dahil yung kasama kong Indonesian natakot na, ayaw na maglinis doon sa CR na yon. Kaya pinuntahan ng amo namin ang CR na yon. Nang makarating siya doon, ang sabi niya lang, tuwing papasok kami sa CR, magbismila daw kami. Pumunta rin yung amo namin doon at dinasalan niya ang buong lugar. Matapos yon, nagpatuloy na kami sa paglilinis. Hanggang dito na lang po. Ito ang story ko dito sa Riyadh. Salamat.